Bukod sa matutuluyan, problema rin ng ilang nilindol sa Surigao del Norte ang malinis na tubig, kulang na supply at nagmamahal na bilihin. Saksi si Von Aquino. Napinsalang covered court, mga nasirang bahay at maging pantalan. Ilan lang yan sa mga pinsala ng lindol sa Surigao City. Ito yung epicenter talaga ng lindol, which is the Barangay Talisay. Na-assess natin na good to note na may kuryente sila dito. May tubig din. Ikinatuwa ng mga residente ang rasyon ng tubig kanina na noong Sabado pa raw nila hinihintay. Maraming salamat po dahil marami kami ng tubig dito ngayon. Pero yung normal na supply ng tubig gripo hindi pa rin na ibabalik. Hirap kami dito. Lalo sa mga bata, nag-aabang-abang kami dito na mainom ng tubig. Ang tubig namin dito sa puso, ang itim-itim. Yung pamilya ko nga, dinala ko doon sa bahay ng parents ko sa Sinisa Heights. Kasi wala kaming mainom. Sa Surigao Public Market naman, iilang stall pa lang ang bukas. Konti na nga ang supply. Natakot din sila baka mayroon dahil wave. O ngayon, tsunami. May ilan pang nagmahal tulad ng ilang isda. 10 hanggang 40 piso ang taas presyo kada kilo. Yung iba hindi sila naniningo kasi tatakot din sila kasi takot sila iwanan ng mga anak nila, asawa nila doon. Sa Kapitolyo, mahigit 30 pamilya ang pansamantalang nanatili sa mga tolda o tent sa takot na tumuloy sa kanilang mga bahay. Pagkaganyan na pabigla-bigla ang pagyanig, baka maana pa kami. Kaya naniniguro lang kami na pumunta na lang talaga dito. Yung mga pamilyang bumuo lamang ng mga tent gamit ito mga tolda na to ay nagkakaproblema raw tuwing malakas ang hangin at umuulan dahil nababasa raw sila dito sa loob. Plano ng lokal na pamahalaan na ilipat sa paliparan ang mga evacuee. Habang ang Pangulo nangako ng tulong kasabay ng panawagan para sa malinis na inuming tubig. Ikinatuwa rin ng palasyo ang idineklarang ceasefire ng New People's Army sa mga lugar na apektado ng lindol. Ako si Von Aquino, ang inyong saksi.